Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon sa Kristo at Gabay ng Kaliwan ng Kalimangan ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng we oppose private ownership of semi-automatic weapons, o yung issue na naispayagan ng ating PNP na makapag-own o makapag-possess ang private individuals, group or person ng semi-automatic weapon. So ang PNP ay i-allow ang pagpo-possess ng pribadong individual o mga grupo man ng semi-automatic weapons o firearms gaya ng semi-automatic 5.56 mm at 7.62 mm rifle like AK-47, M1 and M4 carbine, AR-15, etc. etc. So ang mga baril na ito ay malalakas na baril gamit ng ating mga kasundaluhan at pulis sa kanilang mga nasa pamahalaan sa kanilang operasyon or sa kanilang authority sa pagprotekta bansa. Magiging epektibo ito sa ewan natin kung ito ay kung kailan pa ang maging ang effectivity date nitong maaari na mapag-possess ng long firearms yung mga kababayan. So yung sa March 16, 2024, yun yung bago renewal ng ating gun license. Pero ewan ko kung included na yan dyan. So ngayon darating na March 16. Pero yung panukala ng PNP nga ay nais nilang po pwede na makapossess niyan. So para meron silang binabago dun sa ito ay pagtitibayin pa maaari siguro ito ng magbabago sila na maaaring magbago. Ewan natin kung ano yung panuntunan dyan, pero ang ating side nga doon ay we are opposing o tayo ay isang ayon doon sa panukala ng BNP na yan o nais nila mangyari. So ating sinusuport ng babatas kagaya ni Senator Amy Marcos, ibang mga mambabatas pa. So ang ating ilang mambabatas mula Senado ay tutol dito o nais na baguhin ang para dito. Hindi nila gusto na magamit ito sa kasamaan sa ating bansa at ang iba naman ay nais na ang dapat lamang ang magkaroon ng mga baril na ito. So yung ilang senador natin ayaw kasi nga problema na magdulot ng kaguluhan. Yung iba naman dun maibigay lamang dun sa karapat dapat na isyuhan ng lisensya. Kagaya dun sa ating license issuance ng ating baril na yung mga handguns at iba pang mga pang sports o maaaring for collection nagkakaroon na nga ng mga iba't ibang mga kaguluhan. But tinitingnan din nila yung anggulo na ilan ba yung nagiging using 7.62 firearms yung mga mahabang o semi-automatic or 5.62. So tinitingnan din ng PNP yan para ituloy yung kanilang binabalak na yan. So ngayon ang The Critics Promotion, ating People's Anti-Crime Promotion, yung anti-criminality promotion natin ay mariing sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng justisya at karapatang matao. So yun ito ng pag-allow ng ating PNP sa pribadong individual na mag-own ng semi-automatic weapons o yung long firearms ay hindi tayo sang-ayon sa batas na ito. Na ito ay payagan na magkaroon nito ang mga pribadong tao. Even siguro maybe even grupo pa nga o mga negosyante na hindi karapat dapat makapag-own ng semi-automatic rifle. So siguro ilan lamang yung pwede, pero yung individual, yun ang mabigat, hindi dapat sa individual. Pero siguro, kung ito ay isang malalaking negosyo na dapat mayroong ang semi-automatic rifle, kagaya ng mga halimbawang mga anong tawag dito, yung itong ang mga nag-handle ng mga nagdi-deliver ng mga pera sa bangko, mga ganon. So pwede siguro sila mag-handle ng semi-automatic doon kapag gano'n ang negosyo.
na yung mga armor band, yung mga ganun siguro. Pagka yun, maaari siguro ang protection nun to protect ano ba, yung mga pera, ganon, na semi-automatic siguro. O maaari siguro sa mga, pero siguro doon sa mga bangko, maaari, pero siguro tama na yung firearms na hindi ganon, or mga handgun. Kaya, in protecting from the masasamang loob. So, ang mga pag-aari nitong malalakas na baril na ito ay malayang magagamit lamang ng lubos ng mga politikong abuso at mahilig sa kapangyarihan upang gamitin sa karahasan sa kanilang pamumuno sa lugar o para panatilihin ng kapangyarihan. So maarmasan nito ang ilang mga tao nila, lalo na at maaaring makaposes ng 15 firearms or more ang isang tao. So maarmasan nila ng Armalite o Carbine o E47 ang mga kanilang mga amuyong o tauhan sa politika. Yan. So, hindi naman siguro pinapayagan na armasan ng mga semi-automatic rifle ng ating mga politiko. Siguro hanggang yung kanilang mga bodyguard. Ilan lang siguro pinapayagan ng ganun. Sa ano lang ata, yung sa presidente at saka sa vice president, pwede siyang yung CSG, siyempre pwede full battle yung kanyang mga bodyguard doon. Pero yung mabababang politiko, pagka ganyang may license na yan, makaka-build sila ng maraming automatic rifle, maggamit nila sa kanilang material. Lalo na kung mali ang paggamit. But to protect them from any threats, siguro dapat tingnan mabuti yan. Kaya lang hindi nga tayo sang-ayon din dyan. Sana hindi kaya din natin yung mga tao, huwag sang-ayunan yan. So aside from that, ay yung mayayamang asindero, halimbawa mga tao sa bansa ay maaaring makaposes ng marami nito at armasan ang mga nais nilang armas to protect their self-interest and maybe support others to oppress o mga apir abuso ng mga tao. Yan ang mabigat dyan. Halimbawa yung mayayaman, may mga malaking lupa, mga mayayaman tao na yung kanilang mga bodyguard armasan nila ng mga semi-automatic weapon. Or halimbawa kung may mayamang lupa yung asyenda mo, pababantayan mo ng mga D-AK-47. So mabigat yun kung ganun mga bagay, na lalo na kung magkakaroon pa ng mga land grabbing para ganyan. So magagamit nila yan para kung mga oppress, mga api o gamitin sa kapangyarihan para magparami ng mga lupain, etc. So yan, o ilang mga bagay para gamitin nila sa masamang gawain. So generally, so yun ang maingatan na magamit makapuses niyan sa masamang gawain yan. Siyempre lalo na doon sa mga direct na gagamitin ng mga criminal, kunwari abil meron lang silang sariling ganyan, pero mga yung pala gagamitin na sa masama. Even though kahit pa nababalistik yun, so maaari pa rin gamitin sa hindi mabuti. So yung mabigat dito kung may permit to carry pa ito, ay ito ng mga bodyguards ng mga politiko, mayaman, etc. So ipinagbabawal na yung private armies, pero kung ganito maaaring maialaw ang semi-automatic rifle, malaya lamang sila makapagbubuo ng practice with license guns pa na semi-automatic rifle, diba? So kung lalong makapagbubuo ng private armies yung ating mga politiko with yung 15 semi-automatic, mayroon kang ganung 15 semi-automatic sa mga tauhan mo, malakas ka na. Meron mo isang unit, 2 unit na yon para protektahan ng ikot ba. So kaya medyo mabigat. So aside from that, ng mga powerful tao na maaaring makaposes niyan ay ang mga maaaring makabili niyan na pwedeng magamit sa krimen at hindi mabuti at hindi sa lamang sa pamumuhay to laban sa kriminal o para sa pagninegosyo. So ang nangyayari sa Estados Unidos na maraming mass shooting gamit ang assault rifle ay malinaw na hindi dapat ibasa o i-allow ang ganyang
ownership of gun. So yun, sa ibang bansa ganun ang ginagamit. Kaya yun ang delikado kapag ginamit niya sa mass shooting, yung semi-automatic kaysa doon sa handgun. Kasi mas ilang makakatakbo na yung tao at saka makakapukaw na ng atensyon. Pero kung semi-automatic, marami agad mamamatay kapag ginamit nila sa krimen. So, yung mga tao ngayon ay hindi basta license permit na mga handguns ang dala, kundi maaaring mahabang armas na rin ang daladala sa mga kotse nila at masaklap. Syempre, kung isakbat pa yun, di ba? So, maraming away, inuman dito sa bansa. So, maging mga bars ay talagang kung may semi-automatic ang isang subar, syempre, delikado yun. Dahil kapag nag-away, maaaring kunin niya sa kotse, ibaril niya doon sa kalaban, at maaaring makadamay pa ng sibilyan. So, in the other hand, kumpiyasa naman tayo sa ating kapulisan at sundalo na kaya nila na i-sort out o gapiin ang maaaring mag-amok o gamitin ito sa kasamaan. Subalit, tayo, tiwala tayo dun sa ating kapulisan o enforcement. Gabihin nyo meron yan na maaaring gamitin sa masama. Even in any criminalities o mga ganun. Kaya lang, ay ang dapat maiwasan ay ang makagawa ng krimen gamit itong semi-automatic, lalo na ma-shooting. So, prevention not to allow it at hindi basta maibigay ito sa karapat-dapat na tao. So, ang korupsyon sa bansa ay malala kung kaya't ang mabigat kaya't ang maibigay kahit kung maibigay ito sa tamang tao ay hindi natin ito makukumpiyansa, lalo na sa politikong abusado. So yun. Kaya dapat ay yung prevention ang pinaka mahusay na maiwasan ay magamit sa kriminalidad. Wag payagan na mayroong makapagpalisensya ng ganyan. So muli, naway gabayan ng Banal Santa Maria ang ating pamahalaan mula PNP sa kanilang mandato at maging ang ating mambabatas. Hinggil namin ito para umiral at mapairal ng kapayapaan at proteksyon. Naway mapagdesisyon sila ng waso rito. So yun. So yung kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ay gumabay sa ating lahat mula pamahalaan at mga miyembro. At talimain ang mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti. At ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan. Sa gayon, makabumuhay tayo ng mapayapa ayon sa ating karapatan at maunlad na pamumuhay. Sa gitna ng mga tiko ang pamumuhay. So yun. Muli ay tayo ay paliwanagan ng lahat at tayo ay mamumuhay ng mapayapa. At yung mga mamamayan sumunod sa pamahalaan, yung pamahalaan mamahala ng mga. Yan muli, sana napagsaboy naman tayo ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Maganda na po sa inyo lahat at ganda.